Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, I'm Luke. 22 years old at hanggang ngayon, wala ni isang tao ang nakakaalam tungkol dito sa totoong pagkatao ko. Sa mata ng lahat ng tao sa paligid ko. Straight ako. Pero ang hindi nila alam, may tinatago akong kabaklaan. Nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Mahilig akong maglaro ng basketball. Ito ang paborito kong hobby at halos puro lalaki ang barkada ko. Dahil doon, hindi ko kailanman in-entertain ang pagiging bay ko. Hanggang sa simpleng paghanga lang ako sa mga gwapong lalaki at sa mga may magagandang katawan. Nahihiya rin ako na malaman ng ibang tao ang tungkol sa akin. Dito kasi sa probinsya namin, hindi pa gaanong open-minded ang mga tao. Natatakot ako na baka pagtawanan lang nila ako o husgahan. Mas lalo na ang tatay kong sundalo. Baka itakwil niya ako kapag nalaman niyang bakla ang anak niya na lalaki. Sa katunayan, kilala pa nga ako sa lugar namin bilang babaero. Nakalimang girlfriend na ako, pero wala ni isa ang tumagal. Minahal ko naman sila, pero it really never worked out. Akala ko hindi ko kailanman haharapin o tatanggapin ang pagiging bisexual ko. Akala ko itatago ko na lang to habang buhay. Pero nagkamali ako. Nagbago ang lahat nang dumating si Jiro. Taga Manila si Jiro at nagbabakasyon lang dito sa province dahil sem break. Sa totoo lang, kilala ko na siya noon pa. Magkaklase kami noong grade 4 sa elementary. Pero pagdating ng grade 5, lumipat na siya sa Manila para doon na mag-aral ng college. Medyo insecure ako kay Jiro dahil napakagwapo niya. Matangkad, maputi, at halatang Manila boy talaga. Nung dumating siya dito sa province para magbakasyon, madalas ko siyang nakikita na nakatambay sa labas ng bahay nila tuwing madaling araw dahil magkapit-bahay lang kami. Madalas ko siyang nakikita na naka-boxer at sando lang kapag nasa labas ng bahay nila. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sobrang nakaka-attract siya. Yung tipong simple lang ang suot pero kitang-kita ang ganda ng hubog ng katawan niya. Malapad ang balikat, maayos ang tindig, at parang effortless lang sa kanya ang pagiging gwapo. Sa totoo lang, para siyang model ng bench. Yung tipong pang-billboard ang dating. Maputi ang balat niya, matangkad, at halatang alaga sa katawan. Kapag gumagalaw siya, parang may natural na confidence na hindi niya kailangang ipakita. Isang araw, habang nagja-jogging ako ng madaling araw, nakita ko siyang paparating mula sa kabilang side ng kalsada. Nagja-jogging din siya. Habang papalapit siya sa akin, bigla siyang napahinto at tumingin ng mabuti sa mukha ko, parang may inaalala o kinikilala. "Luke, ikaw ba yan?" Tanong niya, parang hindi pa rin sigurado. Medyo nagulat ako na tinawag niya ang pangalan ko. Akala ko nga hindi na niya ako makikilala kasi grade 4 pa kami noon, huling nagkita. At saka hindi naman kami masyadong close nung panahong yon. "Oy, ako nga," sagot ko. "Grabe, ikaw nga. Hindi mo na ba ako naaalala? Si Jiro, eto. Magkaklase tayo nung grade 4. Sabi niya. "Siyempre naaalala kita. Kailan ka pa dumating?" Tanong ko kahit alam ko naman na last week pa siya dumating. Nakikita ko kasi siya minsan mula sa bintana ng kwarto ko. Nasa kabilang side kasi ang labasan ng bahay namin, kaya hindi niya ako napapansin kapag lumalabas ako. Ngumiti siya habang pinupunasan ang pawis sa noo niya tapos nagsalita ulit siya. "Last week lang, nag-sem break kasi kami, kaya naisip kong magbakasyon muna dito," sabi niya. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano na siya nagbago. Grabe talaga. Sobrang gwapo niya. Nababakla ako sa kanya. Sabay kaming nag-jogging na dalawa tapos nagkwentuhan na rin habang tumatakbo. Nagtatanong siya tungkol sa buhay ko dito sa probinsya, kung ano na raw ang ginagawa ko,
Kung nag-aaral pa ba ako or nagtatrabaho na. Marami kaming napag-usapan na dalawa. Habang nagkukwentuhan kami, napansin ko na ang gaan pala niyang kausap. Parang biglang naging komportable ako sa kanya, kahit na matagal na kaming hindi nagkikita. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko parang mas gusto ko pang humaba ang pagjo-jogging namin para lang mas matagal ko siyang makasama. Mga bandang 3:00 ng madaling araw yon. Nang bigla akong nag-crave ng malamig na Coke mismo. Nawawala kasi yung bote ng Coke na tinabi ko sa refrigerator namin. Hindi ko alam kung sino ang kumuha. Kulang ang araw ko kapag hindi ako nakakainom ng Coke mismo, kaya lagi akong may stock sa bahay. Lumabas ako para tingnan kung may bukas pang tindahan. Sakto namang bukas ang tindahan nila, Aling Claire. Mama ni Jiro. At si Jiro ang nagbabantay nung time na yon. May Coke mismo kayong tinda? Tanong ko. Habang nagsasalita ako, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nakatopless kasi siya, kaya kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Malapad ang balikat at halatang alaga sa katawan. Nababakla na naman ako sa kanya. Wait, check ko, sabi niya. Pumasok siya sandali sa loob ng tindahan, tapos bumalik na may hawak na bote ng Coke. Aabot na sana niya sa akin yung Coke nang biglang tumunog ang phone niya. Pamilyar ang tunog na yon. Tunog yon ng G-App. Yung gay dating app. Hindi ko maiwasang mapatingin sa phone niya na nasa gilid at nakita ko ang notification mula sa G-App. Bakit may ganyan kang app? Tanong ko, medyo natatawa pa. Napatingin siya sa akin tapos napangiti siya ng nakakaloko. Bakit? Alam mo tong app na to? Tanong niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti ulit siya na parang may na-realize tapos nagsalita ulit siya. No need to say anything. Alam ko na. Don't worry, wala namang makakaalam. Sabi niya, sabay tawa ulit. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka, sagot ko agad. Todo deny pa ako, kahit alam ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa loob-loob ko, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. I want fun. Pero walang masagap yung G-App ko na malapit, sabi niya. Habang sinasabi niya iyon, nakatingin siya sa akin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang leeg niya, parang may halong biro at pang-aakit ang galaw niya. Kahit hawak ko na yung Coke mismo ko, parang ayaw ko pang umalis. Parang may hinihintay akong mangyari, kahit hindi ko rin sigurado kung ano. Sandaling natahimik ang paligid, tapos nagsalita ulit siya. Pumunta sa kabilang baryo sila mama. Mamayang gabi pa sila babalik. At ako lang mag-isa dito, sabi niya. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan niya na para bang wala lang sa kanya ang ginagawa niya. Pero hindi ko maiwasang mapatingin. At sa sandaling iyon, lalo kong naramdaman na parang may ibang ibig sabihin ang mga sinasabi niya. Ano bang gusto mong gawin? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya, parang may alam siyang hindi ko masabi. Kahit ano, sagot niya. Parang may kung anong tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang bagay na pareho naming nararamdaman, pero wala pang nagsasalita ng direkta tungkol dito. Sandaling natahimik ang paligid. Napatingin muna ako sa paligid, sinisigurado ko na walang tao sa paligid bago ako sumunod sa kanya. Tahimik ang kalsada at wala ring ibang tao sa labas dahil madaling araw pa. Tapos nagsalita ulit siya. Tara sa kwarto ko, sabi niya. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan akong sumunod sa kanya, papasok ng bahay. Habang naglalakad kami papunta sa kwarto niya, pakiramdam ko mas lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang makapasok kami sa kwarto niya, nilak agad niya ang pinto. Umupo ako sa kama niya. Habang nakaupo ako sa kama niya, nagkwento siya sa akin. Alam mo, bay din ako, sabi niya habang nakatingin lang sa akin, parang sinusubukang basahin ang magiging reaksyon ko. Medyo nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ko ipinakita agad. Tahimik lang akong nakinig habang nagsasalita siya. Sa totoo lang, nung una kitang nakita ulit dito, may pakiramdam na agad ako.
I know we are the same. The way mo kasi akong tingnan, parang may gustong sabihin yung mga mata mo at parang gusto mo akong kainin ng buo, sabi niya. Napayuko ako sandali. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Dahil umamin na siya sa akin, pakiramdam ko wala na ring dahilan para itago ko pa ang sarili ko. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Actually, tama ka, pareho tayong dalawa. Sagot ko. Sandaling natahimik ang kwarto. At habang magkatabi kaming nakaupo sa kama niya, pakiramdam ko parang mas gumaan ang pakiramdam ko na para bang may isang lihim na matagal kong kinikimkim na ngayon ko lang nailabas. Dahan-dahan siya lumapit sa akin at hinawakan niya ang mukha ko and he kissed me. At doon na nangyari ang isang bagay na hindi ko makakalimutan dahil first time kong naranasan yon. Nung gabing yon, may nangyari sa aming dalawa. Akala ko isang beses lang mangyayari. Isang lihim na gabi na lilipas din. Pero nagkamali ako. Naulit iyon nang naulit. Minsan pumupunta kami sa malapit na city para mag-check-in sa isang maliit na hotel kung saan walang nakakakilala sa amin. Minsan naman, sa bukid kami pumupunta, sa mga lugar na tahimik at walang ibang tao. Halos palagi rin kaming magkasama. Minsan namamasyal kami sa ilog, nakaupo lang sa gilid habang nakababad ang paa sa malamig na tubig at nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Minsan naman, umaakyat kami sa bundok sa may dulo ng barangay, kung saan tanaw ang buong lugar namin. May mga araw din na wala naman kaming ginagawa. Naglalakad lang kami sa madaling araw. Habang tumatagal napapansin ko na hindi lang basta lihim na pagkikita ang meron sa amin. Parang may mas malalim na namumuong bagay sa pagitan naming dalawa. At kahit alam kong delikado kung may makakaalam, hindi ko rin maiwasang maramdaman na sa tuwing kasama ko si Jiro, parang doon lang ako nagiging totoo sa sarili ko. Doon lang ako nagiging masaya. Malapit nang matapos ang sem break at ibig sabihin noon ay malapit na ring bumalik si Jiro sa Manila. Isang hapon, nasa gitna kami ng bukid. Nakahiga kaming dalawa sa ilalim ng maliit na kubo. Tahimik ang lugar. Tanging mga kuliglig at tunog ng mga dahon lang ang maririnig. Paano ba yan? Babalik na ako sa Manila sa Sunday, sabi ni Jiro habang nakatingin sa bubong ng kubo. Hindi agad ako nakasagot. Pakiramdam ko parang may mabigat na bagay na biglang bumagsak sa dibdib ko. Alam ko namang darating ang araw na yon, pero parang hindi ko pa rin gustong marinig. Tahimik lang akong nakahiga sa tabi niya habang iniisip kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga ako tapos nagsalita ako. Oo nga, ang bilis ng araw. E di mamimiss mo ako niyan. Sabi ko habang natatawa kahit sa loob ko nasasaktan ako. Siyempre, I will miss your kiss. Mimiss ko yung bembang natin. Sagot niya. Tahimik ulit kaming dalawa habang nakahiga sa ilalim ng kubo. Parang pareho naming iniisip kung kailan ulit kami magkikita. Tapos nagsalita ulit siya. Pwede mo naman akong puntahan sa Manila. Doon ka na rin matulog sa apartment ko. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko rin talagang mag-aral sa Manila. Matagal ko nang naiisip na doon mag-college at maging working student. Para kahit papaano ay makatulong na rin sa sarili ko. Pero ayaw pa akong payagan ni na mama at papa. First year college pa lang kasi ako at gusto nilang dito muna ako mag-aral sa probinsya. Nandoon din kasi ang kuya ko. Doon siya nagtatrabaho. Tinabi ko kay Jiro na gustong gusto ko talaga sa Manila mag-aral ng college pero ayaw nila mama. Sinabi ko din sa kanya na mag-working student ako at mag-call center agent habang nag-aaral. Gusto ko maging independent. Sabi ni Jiro, tutulungan daw niya ako maghanap ng work at tutulungan niya ako at ipapasyal kapag nasa Manila ako. Nagplano kami ni Jiro ng mga gagawin kapag pumunta ako sa Manila. Susubukan ko ulit makipag-usap kila mama para kumbinsihin sila na payagan na nila ako pumunta ng Manila para doon ko tapusin ang pag-aaral ko. Gustong-gusto ko talaga makapag-aral sa Manila. Matagal ko nang iniisip iyon. Gusto kong maranasan kung paano ang buhay sa malaking lungsod. Yung ibang environment. Gusto kong maranasan yung city vibes.
Yung maglakad sa mga kalsadang puno ng ilaw sa gabi, tumambay sa BGC, uminom ng kape sa mga coffee shop habang nag-aaral, at makita kung paano gumagalaw ang buhay sa syudad. Parang pakiramdam ko kasi, mas marami akong matutuklasan tungkol sa sarili ko kapag nasa Manila ako. Parang sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, hindi na ganoon kalayo ang pangarap kong makapunta sa Manila. Dahil bukod sa kuya ko, nandun din si Jiro. Isang linggo na ang nakalipas simula nang bumalik si Jiro sa Manila. Kahit saglit lang kaming nagkasama, parang may kulang sa mga araw ko. Medyo nalulungkot pa rin ako, kahit ilang linggo lang naman kaming nagkasama at mas nakilala ang isa't isa. Paminsan-minsan, naiisip ko pa rin yung mga araw na magkasama kami. Yung pag-jogging namin sa madaling araw, yung mga lakad namin kung saan-saan, at yung mga sandaling tahimik lang kaming magkatabi sa bukid o sa ilog. At syempre yung bembangan namin. Ngayon, parang bumalik na ulit sa normal ang lahat. Back to school na rin ako, bumalik na ulit ako sa rutina ng buhay ko dito sa probinsya. Maagang gumigising para pumasok sa school, nakikipagkwentuhan sa mga kaklase, at naglalaro ng basketball kapag may free time. Pero kahit bumalik na sa normal ang mga araw ko, hindi naman nawala ang communication namin ni Jiro. Araw-araw pa rin kaming magka-chat at nag-video call. Kahit malayo siya, pakiramdam ko parang malapit pa rin siya sa akin. Mas lalo pa akong natuwa nang pumayag na rin si Mama at Papa na mag-transfer ako ng school sa Manila next year. Sobrang excited ako. Hindi lang dahil makakapag-aral na ako sa Manila at mararanasan ko na ang buhay sa city. Mapupuntahan ko na rin yung mga lugar na matagal ko nang gustong makita. Excited din ako dahil makikita ko na ulit si Jiro. Nabitin ba kayo sa kwento ni Jiro at Luke? Gusto pa ba ninyo marinig ang susunod na kwento nila pagpunta ni Luke sa Manila? Mag-comment lang ng part 2 at ipagpapatuloy namin ang kanilang kwento. At kung may nakita kayong Shopee product sa harap ng screen ninyo na nagustuhan ninyo, i-add to cart mo na yan. Deserve mo ng bagong gamit. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.